Yan, namumugto yung mata ko. Hanggang dito yung pera. Inipon ko to for 8 months. And every day, naguhulog ako ng 3 to 8 pieces. Minsan, 12 pieces ng 20s. Everyday yan. Walang paltos. Everyday yan. Kung mas marami akong mapapalitan na 20s, nakikipagpalitan ako kahit 500 pa yan. May mailagay lang ako dito. Kasi iniipon ko to for my cats. Hirap, no? Kaya namumugto yung mata ko. Not only that one, ang naiwan sa akin is 1,865. Yan lang yung naiwan sa akin, 1,865. Na tinataya ko na nakaipon na ako ng nasa 10K mahigit. Kasi guys, ang daming 10, yung 10 na, yung gantong 10 pesos, oh. Ang dami, as in, sinasabay ko siya sa 20s. Pero mas maraming 20s. Kasi nga, I'm very obsessed of 20 pesos. Kasi madali siyang maipunan. Tsaka mas malaki siya kaysa sa mga, piso, 5 at 10. Diba? Kaya yun yung iniipon ko, 20s. Kalahati na po ito. As in, hanggang dito po yan naipon ko. Ang bigat, hindi ko kayang buhatin sa iisang kamay lang. Kailangan kong buhatin sa dalawa. And kaninang binuksan ko, ganito na lang siya. Wala pa po siyang ganito. Kalaki. Ang laki nang nakuha sa akin. Ang sakit kasi single mother ako. Wala pong nanghimasok sa bahay ko. Sadyang pinagkakatiwalaang kapamilya lang ang kumuha. Single mother ako. 2 yung anak ko. Nag-aaral silang 2, nag-aaral ako. Tas may mga pusa ako na inaalagaan. Binibigyan ng pagkain araw-araw. Tas iniipunan ng pera para sa vitamins nila at mga future na pagpapabaksin nila. And alam nyo guys, pinakamasakit. Nag-iipon po ako ng yun nakasulat dito. I'm currently second year. Magto third year ako. Basahin ko. Start date, February 1, 2026. This is for my graduation, a gift for myself, for succeeding such a challenging study in college. Whatever happened, this will never be opened until my graduation. Money will use for my licensure examination and other expenses. Iniipon ko po ito. Kada may pera po ako, naglalagay ako ng 50 or 100 or 20, ay hindi pala. May nailagay na rin ako 500s dito na 3 piraso. Tapos 100s na 6 na piraso. And yung 50s niya is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pieces na 50s. Para sa akin po, malaki na yun. Kasi within February 1 hanggang ngayon na birthday ko po ngayon. Sakit. Birthday ko. Ang sarap ng birthday gift nila. I was just praying a while ago. I prayed. I talked to God. Siguro mas kailangan nila ng pera kaysa ako. Isa pa sa masaklap na nalaman ko. Hindi tumawag sa akin si Papa ng 3 araw. Tapos, just before my birthday ko po ngayon, just before my birthday ko, ibig sabihin kahapon,
The time right now is 1:22. Di pa po ako natulog kasi na makatulog dahil masakit. Sakit yung panlulaw ko sa akin. Tumawag si Papa. Nagpadala siya ng 14,700 plus sa dalawang kapatid ko. Yung 10,000 napunta sa babaeng kapatid ko pang pa-brace daw niya. Tapos yung 4,000 plus napunta naman sa lalaking kapatid ko pang bayad daw ng kung ano-ano. Motor, cellphone. Ako na magba-birthday. Wala man ako natanggap kahit piso. Ako pa yung nawalan. Yung ramdam ko yung pinagkakaisahan ako. Lahat sila, di ba? Sakit. Pero wala akong magagawa. Ganun talaga eh. Ko alam kung bakit. Bakit sa akin pa ginawa? Dito sa bahay, ang daming babayarin. Tubig, kuryente. Ako na nagbayad ng kuryente. Yung allowance namin mag-ina, ako na lahat. Yung ibang utang, ako na rin nagbayad. Yung ibang interest ng alahas, ako na rin nagbayad. Ang saklap kasi sa mismong bago araw ng birthday ko, nagawa nila sa akin yun. Tapos nalaman ko sa mismong araw ng birthday ko. As in, mismong araw ng birthday ko, which is ngayon yun. Sakit. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Kaya namumugto yung mata ko. Hindi pa ako tumigil kakaiyak kasi sinong hindi masasaktan. Ito po, nasa 10K plus ang laman nito. Halos nakapaghulog ako dito ng halos lahat ng sahod ko. Dito naman po nasa 2K plus yung laman niya. Nag-uumpisa pa lang ako. Nagtiwala ako kasi syempre family ko sila. Nagtiwala ako kasi kala ko maawa sila sa akin. Nag-iipon ako para sa mga anak ko, para sa mga pusa ko, at para sa future na pag-e-exam ko. Hindi ko akalain na ganun yung mangyayari. Yung una, iyak ako ng iyak. Bumagsak ang mundo ko dahil pati yung ipon ko na para sa after ng graduation ko lang dapat bubuksan. Pati yun, dinamay na nilimos. Todo iyak ko kanina. Tapos nung nalaman ko na tumawag pala si Papa kanina, tanghali, tinanong ata kung nakuha na yung padala. Nagpadala sa mga kapatid ko ng 14,700 na hindi man lang tumawag sa akin. Kaya pala, pumunta yung kapatid kong lalaki dito. At kaya pala, pumunta rin yung kapatid kong babae. Kasi may pera pala silang pinag-usapan. Pinagkaisahan ako. Hindi ko naman
pera nila eh. Pera lang nila yun. Kasi kaya ko namang maghanap ng pera para sa mga anak ko. At hindi rin ako nanlilimos ng pera sa kanila. Ang sakit kasi. Parang wala akong kakampi. Parang akong nag-iisa sa mundo. Si mama ko naman, ang sabi niya sa kaibigan niya ng best friend niya na katrabaho ko. Hindi daw siya magpapadala sa akin ng pera naman. Ang ipapadala lang daw niya is yung saktong pangbayad ng utang. Tapos yung ibibigay daw na 5,000 kay Noy Ramos. Hindi ako umaasa sa pera nila kasi nagtatrabaho ako. Hindi ko gawain na gumastos ng pera nila. Kung ano lang yung sasabihin nila na babayaran at pakakagustusan ng pera. Yun lang yun. Hindi ako naghahanap ng kahit ano. Nasa kanila kung bibigyan nila ng allowance yung mga bata o bigyan nila ng pera. Pero hindi ako humihingi ng para sa kanila. Bumagsak yung mundo ko nung nalaman ko na nagpadala si Papa. Nakausap niya yung mga kapatid ko. Tapos ako wala. Ako, birthday ko ngayon. Birthday ko kinaumagahan. Ako walang natanggap na regalo. Pero yung mga kapatid ko may natanggap na regalo. Ang sakit. Yung isang hiling lang nila ibibigay. Ako hindi ako humihiling. Siguro kasi sa akin pinapadala yung mga bayad ng bahay, pambayad ng utang. Siguro kasi sa akin pinapadala kaya ganun. Pero sa totoo lang, sayad. Wala namang naiiwan sa amin na pangkain naming mag-iina eh. Tapos, ang masaklap pa, alam mo yung nagtatabi ako ng paisa-100 na karne. Nilalagay ko sa ref. Minsan pang 200, ganun. Niluto nila yung pang 300 plus na karne sa ref. Hindi ako nakatikim. Hindi masama loob ko. Pero, alam mo yun, nakatanggap sila ng pera. Hindi man lang nila magawang ilibre yung mga anak ko. Galing pa talaga sa rep ko yung pinagsaluhan nilang lahat. Kahit magkano lang naman ng 1 kilong karne. Ang sakit. Sobrang sakit. Para akong binagsakan ng bato. Thank God, andyan si Lord. Nakakausap ko. Wala man akong makuhang sagot. At least, diba? At least nandyan siya nakikinig. Si Lord na bahala kung ano yung ibibigay sa akin. Kung sila binibigyan ng blessing siguro. Si Lord na bahala sa blessing na para sa akin. Wish ko lang, sa totoo lang, I always pray na habaan pa ang buhay ko. Dahil kawawa yung mga anak ko pag ako nawala sa mundong to. I know, one day,
ibibigay ni Lord yung blessing na para sa akin. Di man ngayon, I know one day, bibigay ni Lord yung mga sagot sa mga tanong ko. Tanong kung bakit ganun. Bakit ako pa yung niloloko nila sa pera? Ako pa yung pagnanakawan. Ako yung walang pera at kailangan ng pera. Kasi hindi pa ako nakabayad sa school. Malapit na naman ang finals na ngayon. Malapit na naman ang pasukan. I just thank God na kahit papano sa araw ng birthday ko, binigyan pa rin ako ng blessing. Dahil hanggang ngayon gising pa ako. Binigyan na naman ako ng 1 taon. Lagi ako nagpapasalamat kay Lord kasi kahit ganito na mag-isa ko, single mother ako, napapalaki ko yung mga anak ko na, alam mo yun, kaya nila mga sarili nila. They can do house chores individually. They can manage themselves. Diba? Laking bagay yun. At least nakakatrabaho ako. At least kaya nilang protektahan yung mga sarili nila. Kaya nilang alagaan yung sarili nila. Pinapanalangin ko na lang na sana continue pa rin i-bless ni Lord sila kahit ganun yung mga ginagawa nila. Naniniwala ako na one day marirealize nila na mali yung mga ginagawa nila. Sana hindi na nila ulitin sa iba. Papasok ako. Wala akong pera. Shit. Sige na. Kailangan ko nang magkayak. Anong oras na ba? 1:36 na. Mag-aayos pa ako. Papasok pa ako bukas. Papasok ako kahit ganito mukha ko.